At nagtaka ako, mayroong tornilyo. Okay, so meron akong ginagawa dito guys na microwave oven. So ginagawa ko na to, hindi pa nga lang siya tapos. So mayroon lang akong share na kapupulutan ng aral ng mga so hindi pa gaano kabisado mag-troubleshoot at mag-repair ng ganitong microwave oven. So ito, yung Kiowa yung kanyang brand. So yan siya. Ito yung model. So KW-3113. So, 1,200 watts. Yan. Na tumbok na natin yung pinaka-issue nito. So yung sira nito, armature. Armature. Magnetron pala, yan, magnetron. Yan, siyempre bumigay yung fuse. Napalitan na natin yung fuse. At ito. So ito guys, ito yung buo. Yan. Ito naman, ito yung original niya. Yung kinalas ko pa nga yan, binubulcheck ko yung loob. At tinister natin yun. At obvious naman, ito na yung sira kasi yun, butas na. Ang masakit dito, nakabili ako ng bago nito. Tapos, hindi naman gumana. So, ito yung nabili ko. Ang ganda ng picture pagkadating sa display ng seller sa Lazada. Pero, ang na-deliver sa atin, malabnaw yung kanyang kulay. Kasi ang original, ganito sa green. Ito, yan, parang malamya yung pagkakulay. At nagtaka ako, mayroong tornilyo. May tornilyo nakalagay dyan. So, ibig sabihin, baka galing lang din do sa luma rin na microwave na sira din. So, yung masakit pa dito, sinat si seller, so wala nang reply. So, kaya naghanap ako ng ibang source. So, buti naman yung kakilala nating gumagawa ng ref. Mayroon daw siyang stock nito. So, yun, nahiram ko at ito na. Ito yung nakakabit ngayon. So, ibig sabihin, okay na to. At na-testing ko na rin. Kita nyo naman, pati yung kulay, di ba? Iba yung kulay ng sticker. Okay, balik tayo sa i-share ko sa inyo guys. Tanggalin ko muna tong magnetron. Tapos, i-share ko sa inyo kung paano natin i-sure na gumagana yung transformer na kahit wala pa yung magnetron. Kasi pwede natin ma-check yan kung good na yung transformer para kung sakali mang bibili tayo ng magnetron, siyempre, kailangan natin i-sure kung gumagana ba yung transformer. Kasi kung bibili tayo ng magnetron at sira din pala yung transformer, siyempre malaki na ang damage nun. So, para may-inform natin yung customer na malaki na yung damage niya. At hindi baka hindi na kayanin lang budget nila. Yan. Okay, so kakalasin ko muna tapos yan, i-discuss natin mamaya. Okay, so nandito na yung tatlong magnetron. So kung compare lang natin. Kumpara lang natin yung mga resistance niya. So ito yung ayos, ito yung sira, at ito yung sira. So ito yung nabili natin, ito naman yung original dito. Yan. So ito, obvious naman, shorted na ito. Ayan o. Tapos yung body mo, yan, mayroon ng grounded na, kumbaga. Yan. So ito, okay naman. Wala naman siyang ground, pero may resistance din yan. Ayan o. Wala naman yung ground. Oh. So halos yan pareha sila ng palo o ng resistance nitong good condition. Ayan o. Oh. Wala rin grounded. So ulitin natin. So parehas lang sila. O, di ba? Kaya lang, ang problema, sira din yung nabili ko. Kaya magtataka kayo, o kahit man ako nagtaka, kung bakit ayaw pa rin uminit. Ito na yung i-share ko sa inyo guys na paraan para ma-sure natin na ayos yung transformer at yung buong unit bago tayo magpalit ng magnetron. So, sukatan natin kung mayroong output dito sa dalawang terminal na to. Ito set natin sa 200 volts. AC pala, AC. Yan, connect natin ito dito. Okay, so i-on natin. So i-on natin. Kahit yan. Ito, kahit saan dyan, pwede naman. Yan na yung settings natin o yung setup natin. At plug in natin.
So, remind ko lang ulit, kailangan chinek nyo muna yung capacitor, high voltage diode, ganoon din yung high voltage fuse, transformer. Ayan. Okay, so plug in natin. So, dapat mayroon tayong ma-reading dyan o may makita tayo dyan. Pero syempre, wag nyo hahawakan kasi delikado pa rin. Okay, power on or plug in. So, ayan. So, 5. Ah, diba? So, at least merong ka dapat makitang ano dyan. AC voltage. So, at least yan, 4. Bago-bago siya kasi nga ano siya. AC yan. AC voltage yan. Yan. Wala na naman. Kasi nga, hindi gumana yung timer. Ayan. Mag-on na naman. Hindi na siya ma-detect sa 600 volts, 200. Yan. So, importante mayroon yan, guys. Okay, plug out muna natin. Okay, so yun ang paraan ko, guys. So, bago ako magresita ng magnetron. So, yun, double check ko muna yan para sure tayo na may supply na yung magnetron. So, i-check mo muna yan para sure ka na okay yung ibang pyesa na dyan. Yan, kung hindi siya gumana, katulad ng nangyari sa akin, sira din yung nabili nyo na magnetron. Okay? Kung mayroon kayong mga tanong, comment, or suggestion, or opinion, ayan. So message na lang ako, guys, or PM na lang para ma-share natin yung kunting idea, kunting kaalaman natin sa pagdating dito sa mga ganito. Okay? Yan. At i-testing pala natin na gumagana yung second hand na produce natin na magnetron. Yan. Okay, so testing na natin. Meron tayo ditong tubig. So, sampulan natin. Okay, yun pa rin naman ang setting natin. Okay. So, plug in. Try natin ngayon mga siguro mga 1 minute lang. 1 minute lang. Okay. So, muli medyo na-dismaya ako sa sealer na nakuhaan ko nito. Yan. So, wala, sira yung nabigay sa akin, guys. At siguro sige nanto kasi mayroong ang tornilyo. Itatry ko pa ulit na kontakin yung sealer. Baka sakaling mapalitan natin to. Sayang naman. So tingnan natin. Ayun, medyo minute na rin. Buksan na natin. Tingnan natin. Ayun, minute na, guys. Ayun, kung umuusok, ayun, umuusok na. Sana makita, umuusok mainit na. Yan, umuusok. So okay, so kumpirmado, okay na yan. So pwede natin itong pwede natin i-release to at takpan na lang.